Aralin 10. Hamon at oportunidad sa mga gawaing pangkabuhayan ng bansa. Learning is fun with K-12 lessons. Don't forget to subscribe! Kilala ang Pilipinas bilang isang agrikultural na bansa. Kung kaya, ang isa sa nangungunang gawaing pangkabuhayan sa bansa ay pagsasaka. Sadyang malawak ang taniman dito. Tinatayang nasa 35 bahagdan ang sinasakang lupain sa Pilipinas. Ang kabuhayang ito ay mahalaga dahil nagmumula sa lupa ang mga produkto na pangunahing pangangailangan ng tao para patuloy na mabuhay. Kung liliit ang produksyon, maapektuhan ang taong bayan at ang bansa. Ayon sa maraming magsasaka, ang uri ng kanilang pamumuhay ay isang tuloy-tuloy na pakikipaglaban sa mga hamong kaakibat ng kanilang hanap buhay. Kasama rito ang lalong lumalaking bilang ng mga angkat na produktong agrikultural, kahirapan dulot ng mababang kita ng mga magsasaka, limitadong pondo na pinagkakaloob ng pamahalaan bilang tulong sa maliliit na magsasaka, suliranin sa irigasyon, at kawalan ng kontrol sa presyo. Higit sa lahat ay mga suliranin sa kalamidad, pagkasira ng kalikasan, at pagbabago ng panahon tulad ng El Niño phenomenon o mahabang panahon ng tag-init. Sa kabila ng mga hamong ito, may mga oportunidad ding ipinagkakaloob sa mga magsasaka gaya ng mga sumusunod. Impormasyon sa mga bagong pag-aaral at saliksik upang gumanda ang ani at dumami ang produksyon. Paggamit ng mga makabagong teknolohiya para mapabilis ang produksyon. Paghihikayat sa mga OFW na mamuhunan sa pagsasaka at linangin ang mga lupain sa kani-kanilang mga probinsya. At pagbibigay ng pagkakataon para sa magsasaka na makapag-aral ng tamang paraan ng pagsasaka. Pangingisda. Bilang isang kapuluan, ang Pilipinas ay napalilibutan ng tubig kung kaya't napakayaman nito sa mga pagkaing dagat at halamang dagat. Itinuturing ang Pilipinas bilang isa sa pinakamalaking tagatustos ng isda sa buong mundo. Upang mapalakas ang gawaing pangkabuhayan na ito, narito ang ilan sa mga maituturing na mga oportunidad sa pangingisda. Pagpapatatag ng Philippine Fish Marketing Authority sa industriya ng pagbibili ng isda sa pamamagitan ng pagpapatayo ng karagdagang daungan o pantalan sa mga estratehikong lugar upang mapalago ang kita at produksyon. Pagpapatayo ng planta ng yelo at imbakan ng mga isda. Paglalaan ng mga sasakyang pangisda. Pagbili ng mga modernong kagamitan sa pangingisda tulad ng underwater sonars at radars. Paggawa ng bagong kurikulum para sa mga kurso sa marine at fishing. Paglulunsad ng mga programang makatutulong sa pagpapaunlad ng industriya ng pangingisda tulad ng Blue Revolution at Biyayang Dagat. At pagkakaroon ng mga kooperatibang naglalayong masuportahan ang maliliit na mangingisda. Samantala, ang maituturing na pinakamalaking hamon sa pangingisda ay ang climate change o pagbabago ng klima ng mundo at likas na mga pangyayari tulad ng mga kalamidad.
Kabilang din sa mga hamon sa gawaing pangkabuhayang ito ay ang mga kalsada, tulay, at iba pang infrastrukturang nakababagal sa transportasyon ng mga produktong dagat kung kaya't hindi mapaabot sa merkado ang mga sariwang isda. Hamon ding maituturing ang pagkasira ng mga tahanan ng mga isda sa ilalim ng dagat at hindi epektibong pangangalaga sa mga yamang dagat lalo na sa mga protektadong lugar.